Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? Eto muli tayo, si Simply Talkies Vlog, muli dito sa loob ng ating sasakyan. At tayo po ay magbibigay ng ating maiksing opinion, reaction at komento dyan po sa mga ulat politika, no? At iba pa sa ating bansa, no? So far, Miyerkules po dito, umaga na po ng Huwebes sa ating bansa, malamang si Pangulong Bongbong Marcos pa rin po ang presidente. Okay, so nag-aabang po tayo hanggang katapusan ng January kung siya po ay mapapatalsik ng mga taong gustong magpatalsik sa kanya o ng grupo tulad nila grupo ng mga Duterte, no? So antay-antay tayo, no? Tayo po ay nagmamasid. Okay? So ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ang kapatid na panganay ng Pangulong Bongbong Marcos at ngayon ay current sitting senator ng ating bansa and seeking a re-election, na walang iba kundi si Senator Amy Marcos. Kasi po mga kababayan, mukhang meron po siyang mga patutsada, no, sa dalawang bagay po. Yun po yung sa dinner ng mga senator and their spouses, no, dyan po sa Malacanang, sa bahay ng Pangulo. At ganun din po, meron po siyang sinabi tungkol dyan sa PESH rally ng iglesia. At ganun din po, meron pong sinabi ang spokesperson ng Iglesia ni Cristo na si Mr. Edwil Sabala. So, bago po tayo magpatuloy mga kababayan at kaibigan, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng blessings, at ganun din po sa mga kasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro, no? May God bless our country, may God bless everybody, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces like the Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. Okay, unahin natin mga kababayan itong kay Senatora Amy Marcos, na kung saan mukhang nagmamaktol, no? Mukhang nagtatampo po siya. Kasi po nagpalabas po ng larawan itong si Ninang Lisa tungkol po sa ginawang dinner, no, ng ating first couple together with the senators and their spouses, no? Actually majority of the senators nandoon. Ang wala lang doon, I believe, no, correct me if I'm wrong, si Senator Bato at Senator Bongo. Biro nyo, even si Robin Padilla nandun sa picture. O, tingnan nyo po yung picture, hopefully makita nyo ng malakihan, ano. Kakaunti lang yung mga kababaihan, tulad ni Mr. Wonderful Tonight Senator, hindi niya dala-dala si kanyang esposa. Yung iba din, ganun din, hindi rin dala ang kanilang mga esposa, no? Siguro may mga prior commitments, no? Si Senator Grace po ay nandoon, na-late lang daw po siya sa picture taking. Pero at least pumunta pa rin, di ba? Hindi lang nakasama sa picture. Baka nag-take 2. Ang na-i-post ay yung take 1. However, yung pong kapatid ng ating Pangulo na talagang siya lang, maski na mag-isa lang siya ay titindig pa rin sa Duterte, no? Nagtatampo, ang sabi niya, hindi naman ako naimbitahan. We did not get the invitation. Ganun ba? Really? Hindi ka na-inform, no? So sabi niya, ba't ako a-attend dyan? Hindi naman ako na-inform. Hindi naman ako imbitado. O baka naman alibay lang yan mga kababayan, just to save face, no? Just to save her face from humiliation. Sa Tagalog, para hindi siya mapahiya, sabi niya lang, hindi ka man natanggap. Wala akong natanggap na email. Ang tanong, nagbubukas ka ba ng email?
Wala akong natanggap na text. Malay mo, nasa ano mo, spam. Wala akong natanggap na invitation. Malay mo, na misplace mo lang or you totally ignore it, no, di ba? Which is which, no? Siguro, hindi ka naman na talaga iimbitahin kasi maski na imbitahan ka, ang tanong, darating ka ba? Di ba? Nakailang dinner na ang mga senators with the first couple, but no show kay. Wala ka eh. You are so defiant, masyado kang mapagmatas kasi you don't like the people surrounding your brother. Lalong-lalo na ang iyong hipag, malaki siguro ang galit mo diyan, no? So, di ba? Siguro siya, sabi niya, imbis na mapagpaka-plastic ako, eto na lang. Bakit hindi mo magawa yan para sa iyong kapatid at hipag? Di ba, mga kababayan? Napaka salaula lang, tapos magsasalita ng hindi kasi ako na-invite. Siguro kaya hindi ka na in-invite, malamang sayang lang yung invitation. 'Di ba? Kung papel man yung invitation, sayang naman yung paimprenta. Makatipid na tayo ng isang papel, 'di ba? Saka yung tinta. Kung email yan, ako nakakapagod naman niya mag-type. Hindi, i-ignorein lang tayo, baka papasok lang sa spam yan. Oo. Kung text naman, wag na lang. Hindi naman sasagot yan, di pupunta yan, di ba? Ang tanong nga kung pupunta ka, kung magko-confirm ka na pupunta ka di ba? Tulad na lang yung ginawa mo diyan sa pagsama sa iyo ng iyong kapatid diyan sa sa kanilang line up for senators, di ba? Umayaw ka. Napakabastos naman nun, mga kababayan. Biruin mo, nagmagandang loob na ang presidente sa iyo. Nung tinawag yung pangalan mo, kasama ka. No, nabigla nga kami, bakit sinama ka pa? Tapos the following day or two, sabi mo, I will be an independent. Napakasalaula talaga, no? Di ba? Kulang ka sa communication Ikaw ang may kulang sa communication, mga kababayan. Siguro naman nabalitaan niya yan sa mga kapwa niya senador. Aaten ka ba, Amy, sa dinner with the first couple, lahat ng mga senador? Di ba? Even though there's no invitation, formal invitation, pero kapatid mo yan. Kung nabalitaan mo, kung concern ka naman sa kapatid mo, oy, ading, meron daw ganito, invited ba ako? Ganun lang naman kasi kapatid mo naman yan, hipag mo naman. So ikaw ang may problema. Sa tingin ko lang, mga kababayan, siya ang may problema. Bakit? Mataas ang ihi. Panganay siya Bakit siya yuyuko sa nakakabata sa kanya? Ganun po ang ibang mentalidad ng kapwa natin Pilipino. Ako ang matanda dito. Bakit ako yuyuko sa'yo? Di ba ganun po? Kaya nga yung sasabi niya lang, hindi ako invited. Siguro talagang di ka na invited kasi talagang di ka naman talaga pupunta. Sayang lang yung oras, no, ng pag-iimbita sa'yo. Hindi po ako naniniwala, mga kababayan, na hindi niya na narinig yan yung mga ingay-ingay sa Senado na meron tayong dinner with the President, ganito. Imposibleng di mo nalaman yan. Talaga lang mataas ang ihi mo. So siya, si Bato at Go ang wala doon. Si Grace po dumating pero na-late siya sa picture taking. Next time naman, Senadora Grace po, aga-agahan mo naman para kompleto ang pictures. Yung magkapatid nga na Cayetano nandun, setting aside their politics, di ba? Courtesy call. I-set aside mo muna ang politics, di ba? Ikaw hindi personalan di ba? Tingnan mo si Boy 10K, inalipusta niya ang pangulo noon, di ba? Nung 2016 vice presidential race. Pero wala kay pangulo. Sino pa? Si Robin, di ba? Si Coco Pimentel, nandun ba si Coco? Andun ba siya? Kalimutan ko, hindi ko mapansin no? Diba? Si Coco Pimentel, yung asawa, ginawang ambassador pa nung ni Bongbong diba? Ikaw, Amy, masyado ka lang mataas ang masyado kang pa-importante. Diba? Kaya naman yan, pag ako ang kapatid niyan, pinagsabihan ko na yan, kinausap ko na yan. Uy, masyado kang mataas ang ihi mo Ganun, wag ka lang ganun. Hindi ka tatanggapin sa heaven. Diba, mga kababayan? Eto pa. Punta naman tayo dun sa rally ng Iglesia ni Cristo. Dinidepensahan niya
Yun daw pagrarally ng Iglesia ni Cristo, yung peace rally, nasa bounds naman daw ng Constitution yun. It's their freedom of, their freedom, expression, and their freedom to assemble. Wala naman kung may question. Diba? Dinidepensahan niya. Ano naman, diba? Nasa bounds, nasa legality naman, pinayagan naman. Oo nga, wala naman kung may question sa legality. Walang kung may question sa kanilang constitutional right. Diba? It's their freedom. Hindi daw yun ang separation ng church and state. Wala naman nagsasabing ganun eh. 'Di ba? O sabihin na natin bilang isang mamamayan, o di may karapatan din silang magpahayag. O ayun, yung karapatan nila. Pero kung sasabihin mong it is a separation ng church and state, dapat alam nila yun. Dapat hindi sila mamumulitika doon. 'Di ba? Ayun ang pinag-uusapan eh. If you really want to be in a context of separation and state, o separation of state and church, no, sorry naman, no, kukulang tayo, separation of state and church, the church should not interfere with the politics, no, mostly on the affairs of the government. Ang magiging siguro lang pakialam ng church is for their religious, kung kinakailangan magkaroon ng religious activity ang gobyerno, no, sa mga prayers, sa mga vigils, like that. But to interfere with the politics of the government, hindi na pwede. Yun ang separation of church and the government. Pero ang nangyari, no, Amy Marcos, ang nangyari, part of that peace rally becomes political. Sabihin na natin, aminin nyo na sa iglesia, aminin nyo na. Amy, walang kayo may question ng freedom of expression, freedom, the right to assemble, that is bound on the Constitution, the legality of that. Walang problema yun eh. Ang problema is become, some part of that peace rally becomes political, lalong-lalo na si Marcoleta nagsimula chastising the very institution that he belongs to, followed by the other person na sumunod kay Marcoleta. O diba? Yun ang tinaano natin eh. Kino-contest natin eh. Bakit kayo nagsinungaling? At may mga video evidences na si Marcoleta nagsasabing walang pamumulitika doon. Bawal mamulitika doon. Sabi rin ng mga kasamahan niya sa show nila sa Net25. Ang nangyari si Marcoleta nakalimot na yung sinasabi niya. Ano palagay mo, Marcoleta, mga tanga kami sa pagiging oratorical mo dun sa iyong speech na 32 minutes? Hindi. 'Di ba? Ikaw ang nakalimot. Naging mapagsamantala ka. 'Di ba? Sa aking opinion, mga kababayan, siguro ang iniisip niya ng pamunuan ng iglesia, iba yung sasabihin ni Marcoleta. Baka magpipray nga lang siya eh. Pray for the government, di ba? Pray for those leaders of the land. Ganun po ang peace rally using mga Christian songs, mga ganyan. Hindi si Marcoleta, ang binira niya yung Kongreso, yung Quadcom, yung ICC, presyo ng bilihin. Di ba pamumulitika yan, Marcoleta? Nakalimot ka ba? Panoorin yung mga lumang video nyo sa Net25, yung sa ganang mamamayan. Kayong tatlo pa. Dapat nga itiwalag kayo eh. 'Di ba? Kaya Amy, yung rally na yan, nobody's questioning about the bounds, the rights on the Constitution. Wala. Walang umaano sa legality ng peace rally na yan, kundi ang contention natin is the political aspect. 'Di ba? Doon na magsisimula ang separation of church and the government. Hindi sa una hindi kine-question kung separation of church and government eh. Hindi po wala. Kaya there's nothing to defend Amy. Eto nga 'di ba? Sinasabi pa nung spokesperson ng Iglesia ni Cristo na si Edwil Sabala na hindi naman daw yung political. Actually, it's moral. No, kasi gusto namin magkaroon ng kapayapaan, pagkakaisa. Do not tell that only to the supporters of Marcos administration. Tell it bluntly and loudly to the supporters of the Dutertes because they're the one maligning, disinforming the public about merong mga ill wills na ginagawa itong administrasyong ito, even though na wala silang mapakitang proof ng mga katiwalian, kasamaan. Wala eh. 'Di ba? And on the context of your peace rally, you are not supporting
you are supporting the statement of the President, which is not to impeach Sara Duterte. So therefore, on a very logic of that, if you are supporting the statement of the President, therefore you are supporting the no to impeachment. O hindi rin naman talaga kami born yesterday not to really get what you are talking about. 'Di ba kung ano talaga yung peace rally nyo? Ang sabi nyo, gusto nyo kapayapaan, bawal na ang bangayan. Wala naman magkakaroon ng bangayan kung itong mga Duterte ay patuloy lang na sumusuporta sa gobyernong ito. Lalong-lalo na yung bising pusit na nag-threat pa sa Pangulo, sa First Lady at sa Speaker. Yung nakakabatang kapatid, sabi, remember the Romanovs and Mussolinis, and both those families had been assassinated. Oh, di ba? Sa bala, mga kawani ng iglesia. So kung yung simpleng konteksto lang ng logic, if you are supporting the statement of the President not to impeach Sara Duterte, therefore you are supporting not to impeach Sara Duterte. And you will try to influence people and intimidate those lawmakers that who will vote for Sara's impeachment. Just like telling them, hey, we're here watching you. If you try to vote yes for impeachment, isusulat namin ang pangalan ninyo. Ganun po yun eh. It's just an intimidation tactic by you, by your group. At nagsinungaling pa kayo. Walang pamumulitika. O what happened? Ba't hindi nyo pinalalahanan si Marcoleta? Even though you introduce him as attorney, but as a public figure, is still a politician. Diba? Tama, mali. O, kaya sinong lolokohin ninyo? Di lokohin nyo na lang lelang ninyo. Huwag kami. Diba? O. Kaya, Edwil Sabala, kahit na ano pang explain nyo na hindi siya political, it happens. Nobody is suppressing their freedom and their rights that is bound on the Constitution and the legality of that peace rally. It's only you. Nagpapapansin ka lang. Wala namang kumo-contest dyan eh. Ang tinatanong is that they lied to their face na walang political. O what did Marcoleta and the other guys did? Diba? O. Kaya nga sabi ko, part of it becomes political. But in general, in total sense, nawala yung sinasabi nyong peace rally because of Marcoleta and the others who politically give their side of their yung sa peace rally na yan. Oh, di ba? Sinastais nila ang gobyerno. Kung ano-anong naratiba pinagsasabi nila, mostly Marcoleta, that 32 minutes speech. That's ridiculous, mga kababayan. Di ba? O kaya manang-aiming nga, no? Huwag ka nang magpakabiter. At kahit na ano pang papapalamuti mo dyan, pagpapa-epal, baka wala na muna tayo sa Senado sa 2025 to 2028, ha? Wala muna. Kasi, sabi mo, maski na mag-isa ka na lang, Duterte ka pa rin. Maski na tinataboy ka na ng mga Duterte minions, mga supporters ng Duterte, wala pa rin. Duterte ka pa rin. Oo. Di ba binabalahura ka na nga ng mga Duterte vloggers, influencer, pero Duterte ka pa rin. So therefore, kahit na ano pang gawin, no, ng mga loyalists and supporters para maakibat ka ulit, wala. No, so good luck na lang sa iyo sa May 2025 election. No, swertihin ka sana, no? Sana mapasok ka maski na sa bingit ka na ng top 12. Pero I doubt it, mga kababayan. Wala ka ng political power, no? Wala na, hindi ka na makahiya. Wala ka ng boto sa Marcos loyalists. Wala kang boto sa Marcos supporters. Wala kang boto sa mga dilawan at pink. Baka konti lang ang boboto sa'yo sa DD shit. O, yun lang ang boto mo. Babay na lang. Saka yung mga tanga-tangang naniniwala pa sa'yo. Okay? So, kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.